Noong 1910, problemado ang Antarctic Nimrod Expedition na pinamumunuan ni Ernest Shackleton. Naitala ng team ang pinakatimog na puntong narating, pero dahil sa maling kalkulasyon kung gaano katagal bago makabalik sa pinakamalapit na supply depot, naubusan na ang crew, pagod at desperado. Kaya, ginamit nila ang kanilang medical kit. Mayroon itong gamot na tinatawag na forced march tablets, na nangakong makakabawas sa gutom at makakapagpahaba ng tibay salamat sa powerful combination ng dalawang sangkap nito, cocaine at ang extract ng African cola. Pagkatapos inumin ang mga pills, nakayanan ng team na magpatuloy at makarating sa ligtas na lugar. So, paano napunta ang cola nut, isang sagradong sangkap mula sa West Africa, sa emergency kit ni Shackleton? At paano rin napunta ang parehong kombinasyon ng cola nut at cocaine sa original na recipe ng isang inumin na bilyon-bilyong tao ang umiinom araw-araw? Ang cola nut ay ang buto ng cola tree, isang maliit na evergreen na native sa tropical forests ng West Africa, kung saan matagal na itong mahalaga sa cultural fabric ng maraming komunidad. Sa mga Igbo, ang mapait na nut ay kilala bilang pagkain ng mga Diyos. Nakaugalian na batiin at parangalan ng mga bisita sa pamamagitan ng pagbasag ng buto at pagbabahagi ng mga lobes. Sa mga komunidad ng Yoruba, malaki ang papel ng cola sa maraming religious ceremonies, tulad ng kasal, libing, at divination. Ang cola nuts ay maaring maglaman ng hanggang 2.5% caffeine, o halos doble ng konsentrasyon na matatagpuan sa coffee beans, kasama ang trace amounts ng theobromine, isang structurally similar compound. Ang mga molecules na iyon ay nagpapasigla sa central nervous system, nagdudulot ng mga epekto tulad ng alertness at increased blood flow sa mga muscles at baga. At ang mga properties na ito ang nagdulot sa matagal ng paggamit ng cola sa tradisyonal na West African medicine. Pero mayroon ding mapait na bahagi ang kasaysayan ng cola nut. Noon pang ika-10 siglo, ginamit ito ng iba't ibang grupo sa West Africa bilang pera para bumili ng mga bihag sa buong Sahara. At noong ika-16 na siglo, ang mga Portuguese at Afro-Portuguese traders sa rehiyon ay nagpalitan din ng mga buto para sa mga tao na ibinenta nila sa transatlantic slavery. Pagsapit ng ika-17 siglo, nakarating na ang cola nut sa Americas. Ang mga matibay na oral narratives ay nagsasabi tungkol sa mga alipin na nagpupuslit ng mga buto sa Atlantic sa kanilang damit at buhok. Ang mga enslavers na nalaman ang energizing properties ng nuts ng nut ay madalas itong ginamit bilang stata. Ibinibigay ito sa mga pinahihirapang manggagawa para makakuha ng mas matinding paggawa. Gayunpaman, sa mga lugar tulad ng Jamaica, Cuba at Brazil, maraming komunidad ng mga alipin ang nakapagtanim ng cola sa kanilang sarili, na nagpapahintulot sa kanila na mapanatili at ipagpatuloy ang kanilang mga kultural at relihiyosong tradisyon. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nakuha ng cola nut ang atensyon ng mga pharmacists sa Europe at North America. Marami ang nag-claim ng walang sapat na ebidensya na ang nut ay naglalaman ng napakaraming medicinal at maging mind-altering properties. Di nagtagal, ang mga cola-containing tonics, chocolates at lozenges ay pumila sa mga estante ng botika. Ito ay pinagsama sa mga extracts mula sa cocoa leaf, ang pinagmulan ng cocaine para gawin ang worst march tablets ni Shackleton, na ibinigay din sa mga sundalong British noong World War I. Noong 1886, ginamit ng pharmacist ng Atlanta na si John Pemberton ang parehong potent combo na ito para gawin ang original na recipe ng Coca-Cola, na inaangkin niyang makakagamot sa mga sakit tulad ng headaches, indigestion, at impotence. Pagsapit ng 1920s, bumagal ang export ng cola nuts sa Africa, partly dahil sa pagpapakilala ng isa pang energizing seed mula sa rehiyon, ang cocoa bean. Sa panahong ito, sinasabing binawasan din ng Coca-Cola Company ang cola nuts sa kanilang recipe, pero walang nakaalam ng sigurado. Ang eksaktong ingredients ay nananatiling isang closely guarded trade secret. Gayunpaman, alam natin na inalis ng kumpanya ang lahat ng bakas ng cocaine noong 1903. Ngayon, makikita pa rin ang cola nut sa iba't ibang inumin at supplements, tulad ng Bissy Tea, isang staple sa maraming Jamaican homes na pinaniwala ang unang dinala sa rehiyon sa mga slave ships noong ika-17 siglo. Ang tsaa na ito ay isa lamang halimbawa kung paano ang cola nut
sa kabila ng mapait nitong nakaraan, ay patuloy na nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng cultural preservation at remembrance.